So hindi ito na kinanglan diri magkuha sang ano no, sang x bar. Kaya nga man ako, ang x bar naton magiging 0. Kaya nga aton diri nga y axis, dito na sa makita mo sa tunga-tunga. Para bla ko obranta sa sang ano, sang y axis. For example, mo nibing y-axis. Tapos, ang x-axis tayo niyo, ang horizontal. Okay? So, meaning, ang aton diri nga x-bar, 0 na. Kaya nga aton nga centroid, diri mismo sa, diri mismo sa y, so wala siya sang distance sa x. So, wala siya sang x-bar. So, ang pangitaon to lang diri is ang iyang y-bar. So, paano na? So, liwat, ang amba ko sa inyo, maset ka mo sang reference. So, let's say, ang reference naton para kay y-bar, ibutang ito sa dalom. Rin na siya gali, sa babaw. Muna yung reference niyo. Muna yung axis. So, meaning, ang tanan nga distances ta karon sa y, maumpisa sa reference. So, dito yung reference na. Naman siya reference axis ta. So, sige, liwat, ano niyo sila, ibutang pa sila as regular shapes. So, maset kita area 1, area 2, area 3. So, let's say ang area 1, tining rectangle sa babaw. Tapos, ang area 2, tabi, dari mo siyang sa tunga. Then, si area 3, ini siya. Okay? And then, i-locate na natin dahil ni centroid sa kada areas. So, si area 1, ang centroid niya rin sa tunga-tunga. Tawag ko lang sa pinto. And then, ang area naman for area 2, syempre kung 150 ng iya nga height, ang tunga-tunga kasi na is 75. Ako. So, doon niya siya makita. Let's say, abid dari. So, ito lang dari. Doon makita iya centroid. Assumption lang. And then for area 3, ang centroid niya, dito nga. Ito nga. Okay. So, meaning, kung diri kita nag-set sang reference, ang tanan na y distance naton, diri man ma-start. So, alin sa reference, pakato diri sa centroid sang area 1. So, i-set ko na siya as aton na y1. Okay, y1 na siya. Para kay y2 naman, halin diri sa reference, pakato diri sa centroid sang area 2. Muna si y2. And for y3, halin sa reference, pakato diri sa centroid ni area 3. Okay? So, liwat, umpisahan to danay sa pagkuha sang area sang kada isa. So, ano ba ning area sang area sang area 1. Siyempre, puro lang man na sila, di ba, rectangle, o tiapos na lang, base times height. So, ang base dira sang area 1, 150. Ang height niya is 15. So, check ta, mga pila ni si, area 1. So, 150 times 15. So, 250. So, liwata, store. Tuon na ka mo dan storing para hindi na ka mo yawan. Sunod imo solusyon bala. Store na lang. Hindi na yawan sulat. Si area 2 naman, amo ni siyang rectangle yung katindog, no? So, 150 nga height. Ang base niya, ining 15. Kung siyang thickness nga 15. So, base times height, 15 times 150. O, same lang. Same lang siya kay area 1. 2 to 50. So, liwat, store nyo na siya kay B. Store to siya kay B. So, last, si area 3. Ang area 3 naman naton,
Base times height man. So, ang base niya 100, ang height niya 15. So, ang iyaning nga area is 1,500 mm squared. So, let's say, store ko siya kay C. Okay? So, next na on, once mukatan ng mga areas ang kada isa, hindi naman ang mga Y1, Y2, Y3. So, ano bang value ni Y1? Sa Y1, di ba, kung lang taon nyo, tunga na siya sa 15. Di ba? So, 15 over 2, 7.5 inch. Si Y2 nyo naman niya, ang Y2 nyo, halin sa reference, pakatodryo sa centroid sa area 2. O, i-analyze taliwat, no? Kung 15 ini siya, kung 15 ini siya, tapos di ba tunga ni sang 150 ang centroid gani. Karibla. Tunga ni siya sang 150. So meaning 75 na di. 75 na daw. Okay, kita niyo? So meaning from reference pakadto dire, that is 15, no? 15 plus 75. So 15 plus 75. So pila na siya? 90. Ay, sorry, naka-inches na yan. Unit man. 90 mm. Then, so next, Y3. Ang Y3 doon naman, alindri sa, alindri sa reference pa kato dire, pila na siya. So, i-add mo lang I-add mo na pila na siyang total height. O, pila na siyang total height. 180, no? Tama? Karyo? Kung siyang total height sa I section, 130. So, kung 130 ning total, minusan ta lang sang tunga sang 15. Tama kay, di ba? Tunga niya sang 15 mo, 7.5 na diyan. So, ang Y3 is 130 minus 7.5. Okay? So, mga pila nisa. 130 minus 7.5. So, 122.5 millimeters. Okay, so kompleto na. No? May area 1, area 2, area 3, and so on. So, kata na si Y bar. So, ang Y bar naton is area 1, 2250 times Y1, 7.5, plus area 2, 2250 times Y sub 2, plus area 3, 15 times 122.5. And then, divide natin tanan sa total area niya. So, total area is 2250 plus 2250 plus 1,500. So, munang Y bar diyan. So, check ta. So, area 1, nakastore na siya kay A. Hindi ko na. Nakastore ba? Ay, Y ko na store galit, no? Sige lang. So, 2,250 times 7.5 plus 2,250 times 90 plus 1,500 times 122.5. Then, divide siya sa total area. 2,250 plus 2,250 plus 1,500. So, answer is... Oops. Sir, hindi mo 180? Ay, sorry. 180 may 7.5. 180 gali, sorry, hindi 130. Ay, 150 plus ining 30 mo. 180 dapat. So, i-edit ko lang yun. Real mo lang tanong sa ano? So, hindi niya siya dapat 122.5. Pwede maging... Gani sir, hindi niya tagputo gani. Oo, 180 minus 7.5. Dapat 172.5 siya.
So, i-edit ko lang yun. Isla ko lang yun. 172.5. The rest, same man agyapan. So, dahil lang tayo edit, magiging 172 ni siya. 0.5. So, answer is 79.69. Okay? So, pause lang. Pag mga rectangle lang, okay lang yan. Pero pag may mga triangle, kag circle na ganito, medyo komplikado na siya. Pero okay lang na, no? Importante, solo nyo lang ang tawag na, ang mga formulas. Nagasiga ang kabayo, no? Yung mga formulas. Okay, next. Sige, isa pa ka-example, Ito pa ka-example. Para mas ma-absorb nyo lalo. Dito sa next example, refer to the section shown. Given A is 200 mm, B is 300 mm, D is 400 mm, T is 50 mm. Determine the location of the neutral axis from the bottom of the section. And determine the moment of inertia about the neutral axis and the radius of gyration. So karon lang niya mga moment of inertia. Dili lang tadanay sa centroid niya. I-locate down nato ng iyang centroid halin sa bottom, no? From the bottom pakadto sa neutral axis. So amo na ning iya centroid, magsiling kita neutral axis, amo na nang iya nga centroidal axis niya. Okay, so sige. So ang ginapangita diri is y